Es puto Pacquiao. Así es, pendejo. Así es, pendejo. Pasmado bunganga mo ha. O ayan, T-Rex Arms Combination, lamunin mo. Ayun o, tawa pa lang yan mga kaibigan. Ang sarap ng ambalusin at chinilasin. Animoy unggoy na inurungan ng regla kung humalakhak itong mayabang at hambog na si Brandon the Punching Bag Rios. May pagpalo pa sa magazine ni Manny Pacquiao at ang angas ng buga-buga. Para namang gasulong korte ng pagmumuka. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating matutunghayan kung papaanong pinagmukbang ng kamao, palaparin sa suntok at gawing hulmahan ng batya ang pagmumuka nitong si Brandon the Punching Bag Rios ng ating pambansang kamao. Taong Nobyembre 2013, ikinasa ang laban ng Manny Pacquiao at Brandon Bam Bam Rios para paglabanan ang bakanting WBO welterweight title. Una nang hinambalos ni Pacquiao ang pagmumuka ng kaibigang oso nitong mokong na to na si Antonio Margarito. Minura si Pacman at may pagtanong pa sa batang wala pa namang muhang kung sino ang mananalo sa kanila ni Pacquiao. Who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. Alright. Who's that? Wait. No, this guy. Es puto Pacquiao. Kumpiyansang-kumpiyansa ito dahil ito daw ang pinakamatindi niyang training na naranasan sa buong buhay niya at preparado daw siya sa kanilang laban at alam na daw niya ang pangontrang depensang gagamitin niya kay Pacquiao. Aba ay tunay nga naman, pinaghandaan ng kampo nila ang depensang gagawin nila sa atake ng ating pambansang kamao. Yun nga lang, nakalimutan ng kanyang trainer na sabihin kamay ang ipangsangga sa suntok ni Pacquiao. Kaya yun, pagmumuka niya ginamit niyang pangsalag. Kaya naman, matapos ang laban, tinubuan tuloy ng malaking kulane ang pagmumuka nitong si Antonio Margarito sa kanang pisngi. Anyway, to the rescue naman ng kaibigang oranggutan nito na si Brandon the Punching Bag Rios at ipaghihiganti daw niya ang huling saling lahi ng mga Meksikano. Subalit bago ang kanilang laban, maraming boxing fans ang nagpe-predict na gagawin lang daw siyang pang-June fight ng ating pambansang kamao at bubugbugin lamang ng walang kahirap-hirap. Gigil na gigil naman ang panga ni Rios at nagngangalit ang mga gilagid at sinabing hindi daw siya pang-June fight na boksingero at mas lalong hindi daw siya magiging punching bag o punching mitts. Bago ang laban, puro kabulustugan at talaga namang puro trash talk ang lumalabas ang nguya-nguyaan nitong si Rios. Tatapusin na daw niya ang naghihingalong karan ni Pacquiao at pagre-retire na ng maaga. Sa kanilang weigh-in naman, nagpasiklab na agad ang ating pambansang kamao. Mantakin mo ba naman, pinakitaan ng galawang Master Hokage ang mga boxing fans. Humarap ito sa magandang modelo na animoy gusto itong kalabanin ng banayad at dahan-dahan. Samantala, nagkagirean naman ang kampo ng training team ni Pacquiao at Brandon Rios dahil iginigit ni Freddie Roach na tapos na ang panahon nila Robert Garcia sa paggamit ng gym dahil isang gym lang ang kanilang ginagamit sa pag-iensayo at may schedule talagang sinusunod at ayaw pa nitong magsialis. Nakapagbitaw tuloy ng di magandang salita si Freddie Roach kaya natadyakan ang tinanggal niyang dating conditioning coach ni Pacquiao nakakalipat lang sa kampo ni Rios. Samantala, ang mayabang at hambog na si Rios ay walang pakialam at dire-diretso lang sa pag-iensayo na imbis na umawat ay tuwang-tuwa pa na animoy unggoy na binatuhan ng lakatan na saging. Na mahiya mo may tililing, inuudyukan pa ang kanyang team na sige lang gulpihin nyo pa yung mga yan. Napailing na lang si Pacquiao sa interview tungkol sa nangyari at sinabing magrespetuhan na lang at magmahalan na lang. At nagsimula na nga ang laban. Ang 27 na si Brandon Bam Bam Rios ay kumpiyansang-kumpiyansa na pahihimlay na daw niya ang naghihingalong karir ng ating pambansang kamao at may pagsayaw pa ng buong tarat-tarat at talaga namang binobomba pang maigi ang mga kamay. Tapos pinangangalandakan pa na nagtraining daw siya ng maigi ng 5 buwan at sinunod daw niya ang lahat ng sinabi ng kanyang trainer. Kaya hindi daw uubra ang ating pambansang kamao dahil ito daw ang pinakamalakas na version ng kanyang sarili at papatulugin daw niya ang ating pambansang kamao. Tapusin! 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 Round 1. Gigil na gigil si Pacquiao at gusto ng dikdikin ng pagmumukha ni Rios. Pinalamon ito ng T-Rex Arms Combination at nagmistulang unggoy nakaka-menopause lang sa bagal ng kilos nito. Lahat halos ng suntok nito ay kumakalpot at ngingisi-ngisi pa na talaga namang parang may sayad.
Round 4. Dito na ginawang punching bag ni Pacquiao si Rios. Nagpakawala ito ng iba't ibang kombinasyon. Samantalang si Rios naman ay hinahamon pa si Pacquiao na sumuntok pa na sumuntok dahil nagyayabang pa ang pagmumukha nito na hindi daw siya nasasaktan. Round 5. Tinamaan ng solidong left straight ang pagmumukha nitong si The Punching Bag. At sa sobrang kayabangan niya nito ay may pagbelat pa ito na parang batang nasaktan at sinabing hindi naman masakit. Ngunit mahahalata mo naman sa pagmumukha nito ang lakas ng suntok ng ating pambansang kamao. Dahil ito ay nagsisimula ng lumapad at nagmimistulan ng bilada ng daing sa lapad ng pagmumukha nito. Round 7. Pinaglalaroan na lang ni Manny si Rios at nagmimistulan ng punching mitts ang pagmumukha nito. At tulad ng mga naunang round, ipinapakita pa rin ito na hindi daw siya nasasaktan kahit bukol-bukol na ang pagmumukha nito at nagmimistulan ng hulmahan ng bagong disenyo ng kalandiuling ang pagmumukha nito. Round 9. Pinilit na ni Rios sugudin si Pacquiao, ngunit talagang hindi pa rin siya makatama dito at bilang ganti, pinagmumug ito ni Pacquiao ng kamao. Humihiling na rin ang mga tao na tapusin na ni Pacquiao si Brandon The Punching Bag Rios. Tapusin! 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 Buong laban ay binugbog lamang ni Pacquiao itong si Brandon The Punching Bag Rios at binusalsal ang lahat ng pangtatrash talk at pangbabastos na pinagsasabi nito bago ang laban. Kaya ang ending, siya ay nagmistulang unggoy na may beke na may 2 ketong sa pisngi. At ang lahat ng sinabi niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo. At ang nakakatawa pa nito, hindi daw siya naging punching bag, sabi niya sa interview. Siguro nga hindi siya naging punching bag. Hindi naman siguro halata sa pagmumukha niya. You said before the fight, hey, I'm not going to be a punching bag. I have skills. Do you feel you proved something with this fight going the distance with Pacquiao? What do you think, man? You're the one that asked the question. What do you think? You was watching it. You think I'm a punching bag? I don't think you're a punching bag. I think you're incredibly determined. Nah, that's not the answer I asked. What do you think? I just said I don't think you're a punching bag. I think you're very determined. You answered the question then. Tapos patawa-tawa pa bago ang laban. Napakalakas pang mang-asar. Ayun ang ending, atungal itek ang kinalabasan. I trained my ass off to win. 5 months. Kritikal ang tensyon at talaga namang mainit pa sa mainit sa ihi ng kambing na may UTI ang tunggalian ng ating inang bayan at bansang Japan. Simula pa ito noong angkinin at sakupin ng ating lupang sinilangan ng mga tampalasang Hapon, gawing alipin, lapastanganin ng mga kababaihan at parusahan ng ating mga kababayan. Hanggang sa madala natin ang mga alitan na ito sa pakikipaglaban ng kanya-kanyang mga mandirigmang boksidor sa ibabaw ng lona at ang sapawan sa kung ano ba talaga ang mas masustansya sa sushi kontra sa kamote, balinghoy, kangkong, kalbo, sitaw, bataw, patane, bunay, sinukmane at kulane. Lalong-lalo na ng pinaputok ni Cuadro Alas, angas ng Pinas, ang fuse ng mga Hapon matapos nitong angasan at lapastanganin ng kanilang pambatong tinaguriang halimaw ng mga Hapon sa pinakabrutal, barubal at walang karespe-respetong pamamaraan na walang iba kundi si Naoya the Monster Inoue. Wow, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. At sinabing siya daw talaga ang tunay na halimaw at ang pinakamakapangyarihan sa kabalat-balatan ng bayag ng mga kalawakan. You are no monster. I'm a real monster. Ngunit paglipas nga po ng panahon mga kaibigan, magmula pa ng mangibabaw ang mga Pinoy sa larangan ng boxing nang ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay lumalaban pa at nangangulelat sa larangan ang ating mga boksidor na mandirigmang Pilipino at ang nooy hindi mabilang sa mga daliring mga kampyon natin ay tila naging pira-pirasong pitso na lamang ng manok na unti-unting pinapapak na lamang ng mga may anger management na garapata at may polio na uang. Subalit sa kabila nga po ng unti-unting pagkaubos ng ating mga mandirigmang halimaw ay siya namang pag-usbong ng mga panibagong mananabas at patuloy nga po
ang paghahanap sa panibago at susunod na magsusuot ng mahiwagang tsinelas ni Manny Pacman Pacquiao ng Philippine Boxing Society. Isa nga po sa binabantayan at talaga namang pinapalagong alikansyang baboy sa larangan ng boxing ang tinaguriang Sip-Sip Poso Negro ng Philippine Boxing Organization, Richard Pumikpik, dahil di umano ay mahihimatay ka daw kapag tinamaan ka ng mga kamao nito. Nasing lakas daw ng palo ng disingkong kalaykay na gawa sa kamoting kahoy na may 100 bilyon, trilyong, kwadrilyong, drilyong pamilya ng anay. Ikaw ba naman hampasin na nga ng kamote na nga, kahoy pa, ay ewan ko na lang. Pambihira at talaga namang may lakas, kunot ng nguya-nguyahan at potensyal ang boksingero nating ito mga kaibigan. Dahil bata pa lamang ito ay talaga namang bugbog ang mga trabaho at pampatayang mga ensayo na agad ang ginagawa nito sa buhay. At dahil nga po sa tindi ng mga aktibidad sa buhay ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan, ay talaga namang sobrang naging natural na lamang sa kanya ang pagiging makapangyarihan. Sa katunayan niya po niyan mga kaibigan, napagtripan niya po ito ng 7 tambay sa lamay sa kanto at di umano ay pinataob nito ng walang kahirap-hirap at dito na nadiskubre ng isang boxing trainer ang halimaw nating kababayan at inengganyo na ito mag-training upang isabak at lumaban sa totoong boxing fight. Tubong Zamboanga del Norte ang ating pambato na ito mga kaibigan at pampito sa 34 na magkakapatid, kaya talaga namang kahirapan agad ang kinamulatan nito. Isang kagkag, isang tuka at isang ahit, isang buka at samut-saring trabaho na pangpatayan na talaga namang dinaig pa ang kabayong babaerong may binubuhay na 30 panganay sa hirap ng buhay. At dahil nga po sa hirap ng buhay na siyang nakapagpalakas ng pangangatawan ng ating bida na ito mga kaibigan, ay nakakamanghang impresibong 79 na panalo agad sa kanyang amateur career ang bumunga dito at 5 nga lamang po ang maswerteng nakatindig hanggang matapos ang laban. At 6 na talo lamang ang kanyang natikman na di umano ay nagtatai pa daw siya noon dahil sa humipak ito ng bake na ang juice line ay lemon na ang ingredients ay binurong paksiw na kandule. Kaya naman pagtungtong nga agad nito ng kanyang professional boxing career ay buena manong 8 sunod-sunod na panalo agad ang bumunga dito. Esos golpes que terminó por soltar en ese momento César Juárez y Pumikpik. Qué bueno, mi Julio, hay que meternos a la licuadora. Caramba, la gente ya hasta les cuenta, mi Julio, ya hasta les cuenta y les dice 10, 9, se mete con César Juárez para animarlo. Sí, así es, pero es un round más poquito de César Juárez. Sí, yo creo que es más complicado para él. Aplauso ¿Quién ha ganado entre César al Juárez filipino y la bestia Pumikpik y para Juárez por este gran combate. Ngunit sa likod niya po ng mga tagumpay na natamasa ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan, ay may isang boksingero ang talaga naman tampalasong walang galang na may hasang na anak ng chismosang tikbalang ang talaga namang lumapastangan, bumalanghiya at bumarubal sa ating bidang kababayan. Binastos nito ang ating kababayan at talaga namang nilait ang pagiging maliit at mahirap. Mas masarap pa daw ang buhay ng alaga nilang rabbit kaysa sa ating bidang halimaw. Kumakain daw ito ng 5 beses sa isang araw, bukod ang merienda sa umaga at hapon, at may pa-midnight snack pa daw na pansit canton na may nilagang itlog at carrots. Kumpara daw sa pobreng Pinoy, mukha daw itong kinulang sa buwan at muntik ng maagas na napakapit lamang sa sipit-sipitan upang makaligtas. Kaya naman, napakaliit daw nito mukhang kinulang sa hemoglobin, minerals, calcium at vitamin 45. Sobrang easy fight lang daw ng Pinoy na ito mga kaibigan at siguradong hindi daw siya pagpapawisan dito. Hindi na daw kailangan ng matinding training ng kanilang kampo at magsusumban na lang daw siya para naman daw magkaroon ng laban-laban ang ating bidang halimaw. Papabulagtain din daw nito ang ating bidang kababayan sa pinakawalang respetong pamamaraan nang sa gayon ay magmakaawa na itong ipatigil ang laban habang humahagulgol. Magbaon na din daw ito ng Iskelan, Planax, Agua Axonada, Vicks Vaporub, Robitussin, Tetrasin at Formalin para may pangontra daw siya sa mga magiging sakit ng kanyang mga kasukasuhan. Ipusta na daw ng mga tao ang lahat ng kanilang mga ari-arian para sa kanya kung gusto daw nilang yumaman kaagad at magkaroon ng easy money. Kumunot naman ang bulbol, balbas ng ating kababayan mga kaibigan sa sobrang vice grip at sinabing kahit magsuntukan pa daw ang alaga niyang kuneho kontra sa alaga niyang pusa. Pusa nga daw niya, chubby partida daw, hindi niya ito pinapakain. Kaya daw nitong maghanap buhay ng sarili niya at kumain ng sariling sikap galing dugot bawis sa kanyang pandurugas at snatch sa nakataklob na ulam ng mga taga-kabilang barangay. Regarding naman daw po sa pagiging mukhang kulang-kulang niya sa hemoglobin at calcium,
ay wag na wag daw siyang iismulin at mamahinain dahil kahit magsuntukan pa daw sila ng isang buwan at maging ihe at tayo lamang daw ang kanilang pahinga ay hindi daw niya ito uurungan. At kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong kamag-anak niya ay babanggiin daw niya ito ng 100% kapangyarihan gamit lamang ang mahiwagang pilikmata ng balong kambing. Ngunit sa kabila nga po ng kaanima-animalan at kayabangan ng dabukos na hapon na ito mga kaibigan at tambas ng bungangang maanghang pasasiling may goiter ay talaga namang may maiyayabang at may pagmamalaki din naman talaga tong matutinang boksingerong ito mga kaibigan. Dahil nga po sa height lang naman ito na 6'1" at reach na 200 feet ay talaga namang isang kutos at sampiga lang nito sa kalaban ay siguradong tulog malala at komang di alimpungatan ang daranasin ng mga ito. Sa katunayan nga po niyan mga kaibigan, pambihira at hindi matawaran na naging record niya sa kanyang amateur career. Dahil sa mga hindi nga lamang po nakakaalam mga kaibigan, ay nagkaroon lang naman po ito ng 22 at 4 na laban sa kanyang amateur boxing career. Ang matindi pa nga po dito ay 15 lamang po ang maswerteng nakatindig hanggang matapos ang laban. At ang lahat ay kanyang pinatulog sa kangkungan ng walang kulambo at 8 nga lamang po ang kanyang naging talo. At ang isa pa nga po sa pinakamalupit na karanasan ng higanteng hapon na ito mga kaibigan ay pinabulog talang naman ito ang legendary boxer ng mga Cuban na si Guillermo Rigondo na tirador ng dinaing na kabayo ng 2 beses. Sa mga hindi nga po nakakalam, si Rigondo ang tumalo noon sa ating former 4th Division World Champion, Nonito the Flash Donaire. Hindi umubra ang bilis at talino ng tinaguriang El Tiyanak ng mga Cuba sa laki at haba ng edits ng Hapon. Kasabay ng pagluluto ng almusal ng unggoy sa mahiwagang Kalandiuling de Pangkalawakan, ika-29 ng Setyembre, taong 2017, naikasang laban ng Richard Pumikpik kontra sa tinaguriang gulayat ng mga Hapon na walang iba kundi si Hisashi Amagasa na di umano ay anak ng mangkukulam sa hardinerong nangangalabasa. Tinagurian ng mga pantas na manonood ang laban na ito bilang David versus Goliath dahil nga po sa malaking diferensya ng dalawang fighter sa height at pagkakaroon ng Hapon ng napakatinding reach advantage. Ginanap ang kanilang laban as usual sa kalungga-lunggaan ng saya ng mga Hapon sa Korakuen, Tokyo, Japan. May kartadang 19 na panalo, 6 may tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang ating bidang mambabarang mga kaibigan. Samantalang ang Hapon naman ay may 33 panalo, 27 ay kanyang brutal na pinatulog at 2 talo lamang. Sa puntong ito mga kaibigan ay talaga namang underdog na underdog ang tingin ng mga Hapon sa ating bidang kababayan at nagbaon na nga daw po sila ng unan dahil siguradong aantukin lang daw sila sa magiging performance ng ating kababayan dahil nga sa malaking agwat ng kanilang pangangatawan at lalong-lalo na daw sa kartada at quality opposition o bigat na mga pinaslang na mga halimaw ng 2 mangkukulam amang babarang. Tinapaktapakan ng mga Hapon ang dignidad at prinsipyo ng ating kababayan at ng ating mga lahi ng mga dugong mahalikang mandirigmang halimaw. Kaya naman, mahahalatang nag-aapoy na sa determinasyon ang ating bidang halimaw at tigas na ang burnek. Unang round, wala nang intro-intro. Kinangkang na agad ng ating mambabarang ang anak ng mangkukulam sa kapatid ng magsusuman. Ginagamitan ito ng Pinoy ng mga malabagsbaning footwork para makadistansya siya ng malapit. Nagpapaulan din ito ng mga mala-armalite na mga kombinasyon.
Round 2. Ang liligalig ng mga fans ni Amagasa, grabe. Para mga nasa sabungan sa palengke. May nagkakarekrus madyong tong it's bingo, baklay, suklay, kalaykay, saklay, color game at rugby Kaya parang pinanghihinaan na tuloy ng loob ang ating bidang mambabarang Ngunit buti na lamang, nagdala ng champion sa tagisan ng chismisan ang kampo ng ating Pinoy fighter. Nangingibabaw ang bunganga nito at talaga namang napakatinis ng boses. Na mahiya mo naka-mic in na megaphone sa pawang daan-daan bilyon-bilyon trilyon mga fans ng Hapon Samantala, kumikisi-kisi na rin ng Hapon at ang Pinoy ay tuloy-tuloy pa rin sa pangkakangkang sa Hapon na mahiya mo single mom na kunehong nakarobus. Round 3, grabe. Nag-hysterical lang mga marites na audience. Mahiya mo buminggo sa bingguhan ng mga walang tet panantos Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pangkakangkang ng Pinoy sa Hapon. Ngunit matigas din ang panga nito at hindi rin talaga pipitsugin. Nakikipagsabayan ito ng bongga. Round 4, parang disusing laruan ng Pinoy, grabe. Sugod na sugod. Samantala, palakas ng palakas lalo ang hiyawan ng mga marites. Round 5, parang nangangamatis na ang kanang pisngi ng Hapon. Parang may nakabukol na rambutan na sa gilagid Samantala, mahahalatang lumalamang na ang Pinoy sa mga patama.
Round 6, puro wild punches pa rin ang pinakakawalan ng Pinoy. Salit-salitan sa mukha at bodega ang pinupuntirya nito. Mukha tuloy natatain na tong Hapo dahil sa mga birada ng Pinoy. Round 7, grabe ang stamina ng Pinoy, parang hindi na uubusan ng gasolina. Talagang suntok dito, suntok doon, banda rito, banda roon. Halatang batak sa kamote dating oh. Round 8, napapasimangot na mga Hapon dahil ang inakala nilang pipitsuging underdog na Pinoy ay malalayong palang uhaw na uhaw sa laman ng MILF na botyang baboy. Round 10, grabe talaga ang gasolina ng Pinoy, parang nakatalbos at malunggay chips ang dating oh. Kung ganun ba naman ang lahat ng Pinoy boxer natin ngayon, ay malakas ang tsansa natin sa loto.
Round 11, namamaga na ang nguya-nguyaan ng Hapon at tinutubukan na rin ng sari-saring kulane, goiter at bulutong paloob ang pagmumukha nito. Halatang iniinda na ang lakas ng suntok ng Pinoy. Final round. Dito na ipapalamon ng Pinoy ang lahat ng kaangasan at kayabangang pinagsasabi ng Hapon bago ang kanilang laban.